Actually, ang findings ng UP Los Baños is intracranial bleeding, or I mean is parang nagkaroon siya ng crack. Dun sa CT scan ko, nagkaroon siya ng internal hemorrhage sa loob. So, yung internal hemorrhage na yun yung nag-trigger para lalong sumama, maging worsen yung pakiramdam ko. But in spite na ni-confine ako sa Los Baños, nagpa-out talaga ako sa hospital. I stay at home, pero nagpapa-check up ako sa doctors. Nagkaroon ako ng matinding taas ng lagnat nun. Siguro, nag-40 siya. The whole day, nag-take ako ng pampababa ng lagnat. Hindi ako bumababa. Hindi bumababa ng lagnat ko. So, ang ginawa ng husband ko, dinala ko sa hospital uli, somewhere in Imus. So, ang findings nila ron, kailangan CT scan, X-ray, lahat, everything. Laboratory. So, ang result ng Pilar Hospital sa Marine Imus is positive ako sa internal bleeding. So, kasi biglang bumaba yung platelet ko. So, nung makita ko ng doktor ko, she was really surprised kasi hindi ako ganon dati. Biglang in a few weeks, talagang bumigay yung katawan ko, talagang biglang nakita nila yung haggardness ng mukha ko. So, sabi niya sa akin, okay, ganito, i-CT scan kita for final opinion. The result of the CT scan, she advised me na for operation. Kasi pumapasok na raw yung dugo sa lamad ng utak ko. Ang attack ko nun is, every 30 minutes. Nagsisisure ako, nagsusuka ako, nagno-nosebleed, dumudugo yung tenga ko. May time na wala akong paningin in 30 minutes. May time na matigas ang katawan ko. And yung husband ko, hindi na siya makapagtrabaho. So, saan kami kukuha ng pagkain namin, di ba? So, I prayed to God na lang na sana, please help us. First week of August, yung hindi na ako nakakabangon. My fever, hindi na bumababa sa 40. Nagbi-bleeding na ako, tapos minsan, may time, sumusuka ako talaga ng Dinala nila ako sa ospital, Dasma. But the hospital, when they found out, talagang wala na magagawa kasi may itim na yung dito ko. And then, sinaksakan ako ng oxygen, lumalabas dugo na. Yun nga, ang advice ng neurologist is for operation. Yung operation na yon, it would never succeed anymore. Sabi ko nga, kung yung 350,000 pabayad sa operasyon, kung mamamatay din lang ako, ibanding ko na lang sa family ko, at least kahit paano may maiwanan pa ako. So, yun yung time na dumating sa punto na nag-decide na ang doktor na iuwi na ako. Ang hiling ko lang daw noon, before na ako, nararamdaman ko na parang hinang-hina na ako, ang lagi ko lang sinasabi is, ang ipasusuot sa aking damit, yung toga ko during the time na choir member ako. Yun lang ang ni-request ko sa mother ko. So, my kids called up their lolas and telling them na dali na yung damit. Yung gabi na yon ng August 28 na yon, hindi nila makakalimutan yon kasi yun yung time na nilinisan na nila ako, binantayan nila ako the whole day, and they were asking and begging the God, please help my mother. Yung anak kong lalaki na napakatapang, wala siyang ginawa kundi, Mama, lakasan mo ang loob mo. Nandito pa kami. Kailangan makita mo yung apo mo. 5 o'clock in the morning, wala na. As in, from here na lang yung mainit sa akin. From the stomach ahead. Yun na lang ang mainit sa akin. Although mainit siya, pero matigas na to. Iba na yung itsura ko, pero pinilit nila akong linisan. Nilinisan na nila ako, niready na nila ako. Hinihintay na lang yung pagdating ng mother ko, dala yung damit. They clean the house already. Nihanda na nila yung lugar na pagbuburulan sa akin. Early in the morning, tinawagan na ng auntie ko ang Samsung Funeral Homes for the coffin. Dumating yung pinsan ko na mga about 7:30. Pinrade over na ako kasama yung ministro nila. And then they shout, they prayed. Kung talagang oras ko na, get me soon as possible. Huwag na akong pahirapan. In fact, matagal na yung ilang buwan na paghihirap ko. Kung hindi pa naman, gumawa siya ng himala. Or send somebody to help me para makarecover. Dumating si Sir Oliver, the one who, nagdala siya ng Quantumin. Nung makita niya ako in the first place, pagpasok, nagkakagulo na sa loob, marami ng tao.
Pagpasok niya, hindi niya ako ayaw niya akong tingnan, bumalik siya palabas. Parang hindi niya matake na ako yun. Tapos, siguro, nilakasan niya yung loob niya, bumalik siya. Pagbalik niya, sige, pilitin yung ibuka yung bibig. Nung una, sabi ng tsahin ko, wag galawin. Kasi wala na, pahinga na ako eh. Pabayaan niya nang mamahinga si G. Tapos na eh, may panalangin na siya. Tahimik na siya. So sabi nung anak kong lalaki, tsaka nung anak kong isa na 13 years old, na yun ang nagkaroon ng guts na tawagan si Sir Oliver nung gabi na yun. Nagmakaawa siya kay Sir Oliver, pero si Sir Oliver at that time, may meeting siya nun dito sa Quantum. Kausap niya nun sila doktora. So maaga na lang siya nagpunta. Pagdating niya doon, nung makita niya ako, pinilit nila ibuka to. Sabi niya, buka nyo. Matutulungan ng Quantum ang mama ko, sabi nung aking anak na babae. Matutulungan ng Quantum. Tutulungan, mabubuhay pa mama ko. And even my son told na, pabayaan nyo kung anong gusto nila. Total, ano na naman, kung talagang mawawala si mama, mawawala eh. So, nung may bukan nila yung bibig ko, pinasirit nila yung Quantum sa bibig ko. And there's really a big miracle at the time. My son, my daughters, and even my aunties, mga relatives ko, mga pinsan ko, telling, they were really amazed. Because in just 20 seconds, sumuka ako ng dugo. Which is very, very dark blood. Yun yung time na, although na hindi pa rin ako nakaano, pag ganun ko lang, pag block ko lang, hindi pa rin ako nakabangon. So, sabi ni Sir Oliver, tumawag siya kay doktora. Medyo kinabahan si Sir Oliver. So, advice ni doktora daw, every minute, 20 drops direct sa bibig, buhusan ng ulo. Kasi at that time, yung ulo ko, malaki na yan. Lumaki siya. And, even yung dulo ng buhok ko, nung may malay pa ako, di mo pwedeng hawakan, masakit. Talagang as in, masakit na masakit. Para bang tinutusok ako ng karayong paloob ng utak ko. So, nung mangyari yung ganon, binuhusan nila almost, siguro mga 3 bottles na ulos ni Sir Oliver. Binuhos sa ulo ko, pinatakan yung mata ko, nilagyan ng tenga ko, ang ilong ko, pinasiritan nila, ang bibig ko, the whole body. Bumangon ako, nag-blow uli ako. Yung blow ko na yon, parang biglang, sabi ko, nagulat ako sa paligid ko, oh, why are you here? Why are you crying? Sabi ko, bakit? Ano nangyari? So, yun yung, pumalakpak na yung mga tiyahin ko, my kids, even my neighbors. Sabi nila, bumalik na. Bumalik na si mama. Hindi na siya sasama sa mga lolo. After 30 minutes talagang umupo ako, I asked water. Yung water na yon nilagyan din ni Sir Oliver. Naubos ko on that day almost 5 bottles. 5 bottles ng Quantumin ang naubos ko. Kasi since nung umupo ako, ayaw ko nang humiga. I decided na sumandag na lang sa ng kama ko. Ayokong ipikit ang mata ko, natatakot ako. And from then on, advice ni Doktora, tumawag si Doktora every time. I'm very thankful talaga si Doktora. Very supportive siya. Lagi niyang tinatawagan si Sir Oliver. Tumatawag si Sir, although umalis na si Sir Oliver kasi kinulang na kami ng bottles, kumuha siya sa bahay. Bumalik siya in the afternoon. Simula nung araw na yon na nakatayo ako, nakarecover ako, wala na akong ginawa kundi mag-sharing. Hindi pa ako pwedeng lumabas noon, pero after 2 weeks, nag-report ako sa head office ng Quantumin. And then nakita ako ni Doktora. Yun yung time na they were really, really amazed for that. And even simula nung araw na yan at hanggang sa ngayon, walang po pwedeng gumalaw sa akin o walang po pwede akong tanggapin sa katawan ko kundi yun lang. Meron po kami mga cases na nadinig po sa mga ibang pasyente din na stroke patient po kasi yung intracranial bleeding po ni Virgis, masasabi din natin na parang stroke, no? So, dumudugo dun sa loob. Meron po mga pasyente na pag nabigyan po ng Quantumin Plus, para pong isinusuka po nila kung ano man yung blood clot na naipon doon. Mahirap po talaga siya i-explain medically. Dahil hindi ko rin po ma-imagine kung saan siya pwedeng dumaan yung blood clot na yon o yung bleeding na yon na nasa brain at bigla pong isusuka. Pero yung po paglabas niya ng dugo at pagsuka niya ng dugo, doon po siya naginhawaan. Doon po nawala yung pain niya sa ulo at doon din po siya nagising. Doon sa kanya pagkakahimbing na comatose na po talaga ang kanyang situation noon.
Yung Quantumin Plus po, dumaan po sa isang proseso na na-energize po lahat ng kanyang sustansya, yung minerals, yung vitamins, yung mga detoxifiers niya. So, pagkadaan po doon sa process na yon, lalo po silang lumakas at kahit konti-konti lang po ang ating gagamitin, malakas na malakas po yung effect niyan. Now, pwede po nating sabihin na yung dahil po doon sa proseso na dinaanan ng ating Quantumin Plus, naging nanoform po yung ating mga molecules. Ibig sabihin po, naging maliliit po yung size to the point na ipatak mo man yung isa o dalawang patak doon sa bibig, mabilis po talaga na-absorb ng katawan at para ka na-energize kasi bigla siyang umiikot kaagad sa buong katawan. So yung mga nanghihina po, bigyan nyo lang po yan ng kahit konti pong Quantumin Plus sa tubig o kung emergency po, dinedirect po nila yan sa bibig. Malaki po yung nagiging ginhawa ng pasyente. Dahil ang effect po, seconds lang po ang bibilangin nyo. Ramdam na ramdam po nila na parang meron pong pumapasok na energy o maliit na kuryente na parang biglang nabubuhay yung buo nilang katawan.